Okay. Think we're on air. Magandang araw po sa inyong lahat at isang maulan na araw sa ating I think sa buong Kalakhang, Maynila. Partikular na dito sa lungsod ng Maynila. Sana po habang kayo nanonood, kayo nasa isang safe na lugar at ligtas. At yung mga nanonood naman na may mga schedule pa mamaya, wag muna kayong lalabas. At it's better to be home, no, and safe. But medyo challenging po ang aming kalye, pero as per our city engineer Andres, pahupa na rin yung mga baha na nakita nyo kanina. But bago tayo magsimula, I would like to make an announcement. We just received Memorandum Circular number 63 just today, no? A few minutes ago, from Malacanang. And if I may read, no? Upon recommendation of the National Disaster Risk Reduction and Management Council, in view of the continuing inclement weather, work in government offices and classes in school, public and private at all levels in Metro Manila hereby suspended effectively 3 p.m. today, August 2, 2019. However, those agencies whose function involve the delivery of basic and health services, preparedness and / response to disasters and calamities and or the performance of other vital services shall continue with their operations and render the necessary services. The suspension of work for private companies, offices, and schools is left to the discretion of the respective heads. The circular shall take effect immediately by authority of the President, Executive Secretary Salvador Medialdea. Yan po ang ating Malacanang. With that, we, the office of the mayor, sinasabihan na po namin kayo ngayon, bababa na rin siguro ang memo sa inyo with this pronouncement of the President, na lahat ng mga empleyado natin sa city government, maaari na po kayong umuwi, except those sa mga nabanggit na ahensya o departamento ng pamahalaan na involved sa health services, prepared and response group to disasters and calamities, and other vital services, no? Para meron pa rin tayong skeleton. So yan po sa mga kasama nating kawani ng pamahalaang lungsod. Maaari na po kayo umuwi, baka lalo pang sumama ang panahon. Hindi ho natin, alam niyo naman ang panahon, maaring ang teknolohiya sinasabi wala pero biglang uulan, sinasabi naman uulan pero hindi naman. Pero for whatever it is better safe than sorry. So yan po yung Memorandum Circular number 63 sa mga kawani ng pamahalaan. Magsipag-uwi na po kayo sa itong kawani ng pamahalaan lungsod ng Maynila. So anyway, magandang hapon ulit. Magandang araw at maulan, makulimlim na araw sa ating lahat. Nandito po tayo sa lingguhang broadcast natin na kung tawagan ay Capital Report, kung saan sa maliit naming kaparanan through Public Information Office headed by Julius Leonen to come up with the brief of what happened in the whole week with regard to the whole week of the city governance, no? Ito po yung katulad nung Lunes, no? Kita nyo nung Lunes ay dumating po ang ating minamahal na senador, Manny Pacquiao, no? Maraming salamat sa iyong pagdalaw dito sa aming lungsod at congratulations sa pagkakapanalo mo at binigyan mo na naman ng karangalan ang bawat Pilipino sa mundo. Pinagmamalaki ka namin, Senator Manny Pacquiao. At kalinsabay noon ay doon din sa okasyon ng flag ceremony kung saan ay binigyan natin ng kinilala natin kagalingan ng 3 enforcer natin, traffic enforcer, na mga tumanggi
sa pangungutong, tumanggi sa paglalagay o tumanggi sa inaabot sa kanilang salapi dahil sa kanilang mga hinuli. At ito'y maraming patunay at in fact, na-aresto nga ho yung mga nag-bribe. No? Sila po ay niregaluhan ng syudad ng Maynila na maging permanenteng empleyado na yung ating mga JO nga ang tawagin, no? Mga traffic enforcer. Ngayon, meron na silang kapanatagan sa hanap buhay o sa pagtatrabaho. Kaya po panawagan natin sa mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila, kapag kayo po ay gumawa ng kabulastugan, papanagutin po namin kayo katulad ng ginawa namin sa isang traffic enforcer na tinanggal namin immediately. Pero kung kayo naman ay magbubuti, ay siyempre kayo naman ay lilingunin ng pamahalaang lungsod. Kaya congratulations doon sa ating tatlong traffic enforcer. At dumating din ang mga opisyalis ng Komisyon ng Wikang Pilipino. Ngayon po ay buwan ng wika. Mamahalin po natin ang ating sariling wika. Sabi nga ng mga bayani, ang hindi magmahal sa sariling wika ay daig pa mabawong isda. Pero ang katotohanan po noon ay ang wika natin ay ang ating pagkakakilala at pagkakabilang. Katulad natin, mga Pilipino, saan man bahagi ng mundo. Kailangan ng ating wika ay hindi natin kakalimutan. Pagkat yan po tayo. Yan po tayo bilang Pilipino. Maaaring ang wika ay nagpabago-bago, ang wika ay paiba-iba, at minsan ay nagiging kolokya. Minsan nga mga nababanggit kong salita. Diyan lang sa beta-beta, o sa gedli-gedli. Sa tabi-tabi lang, o sa gilid-gilid, o bandang wakali, bandang nangka. Dapat ang bayad ay etneb sa umaga, etneb sa hapon, takwarens na yan. These are the words, colloquial terms on the way we converse in the streets. Ito yung mga wikang ginagamit namin para mas magkaunawaan ang mga tao. Kasi sa sariling wika, dyan lumalawak ang kaisipan ng pagsasama ng ating mga kababayan sa kapwa nila at mas madali magkakaunawa. So maraming salamat sa mga opisyalis ng Komisyon ng Wikang Pilipino. No? At sana nga, someday, ako naman may payo lang. Suggestion lang naman to. Sana kung sino man ang susunod na magsasalita before the United Nations Assembly, the General Assembly, halimbawa may isa tayong Pilipino, ambasador o sino pa man ng mga leader ng ating bansa na magsasalita sa harapan ng mga delegado ng mga kasapi ng mga nagkakaisang bansa sa buong mundo, sa New York, no? Ayun po ang opisina nila. Ako, kung tayo naghihikayat na mahalin at ipakilala ang ating wika, sana kapag tayo nandoon na at magpapahayag ng ating damdamin, suliranin, o mga katagumpayan, ay sana gamitin ng tao na yon ay wikang Pilipino. Para once and for all, maipagyabang natin sa buong mundo, no? Sa buong mundo, yung ating sariling wika. At naibalik na po natin ang mga permit sa mga loto, no? Dahil tinanggal po yan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung mga lisensya niyan, at tinanggal din natin, ngunit nung ibinalik ay binalik lang ho loto. So naibalik na po yan, except yung mga ibang bagay na hindi isinama ng ating Pangulo, at patuloy pa nilang sisiyasatin ang mga nasabing akusasyon ng korupsyon sa ahensyang yon at sa paggawa ng mga bagay na ginagawa sa iba pang palaro ng PCSO. At tayo'y taus-puso nagpapasalamat sapagkat naging bahagi tayo ng meeting with the ILG Secretary
Ed Año and Metro Manila Mayors at para sa ating mga kabarangay. Lahat ng mga barangay chairman na nanonood, barangay official, kayo po'y malugod ko nang inaabisuhan. Ipinagpapauna ko na. Mahigpit pong ipatutupad ni DILG Secretary Año yung kanyang guidelines in clearing up our streets. So mga chairman, mga kagawad o bahagi o miyembro at kawani at kasapi ng barangayan sa buong Maynila, sa ating 896 barangays, nananawagan ako sa inyo. Sumunod na po kayo sa paglilinis, pagsasaayos, pag-aalis ng mga balakid sa daan, sa ilog, sa creek, sapagkat mabigat po ang tagubilin ni Pangulong Duterte through Secretary Año na ibalik na muli ang mga kalye sa ating mamamayan. At ang ilog ay kailangan malinis. Kaya po nananawagan ako sa ating mga barangay official. Sana makaisa na kayo. Huwag nyo na pong hintayin yung penalty. Desidido po Secretary Año na kayo suspindihin. Kabilang kami. Kapag kami mga mayor daw ay hindi kumilos sa loob ng 60 araw ng paglilinis, magkakaroon kami ng pananagutang administratibo. Which modesty aside, awa naman ng Diyos, tayo naman sa Maynila, even before this, ay sa maliit nating kaparanan, kasama mga kawani ng lokal na pamahalaang lungsod, ang DPS, ang MP, ang City Engineering at ang National Government through MPD. Patuloy natin lilinisin at pananatiling maayos ang mga bagay na nasa ayos na. Sa maliit naming kaparanan, ay tutup din namin itong aming tungkulin. No? Siyempre, nagkaroon din tayo ng meeting tungkol sa Resorts Park, sa pagpapalawak at pagpapalaganap ng mas marami pang green space at itong ating dambana ni Andres Bonifacio. No? Patuloy natin nilalagyan ng mga halaman. Kung makikita ninyo, may mga ilaw na rin. Tamang ilaw lang. No? Yung dambana mismo ni Andres Bonifacio at si Emilio Jacinto. At nga pala, mga netizen na nanonood, nakita ko po ang mga message ninyo na kayo ay nagre-request ng banyo, no, CR, o dito sa ating bagong park. No? Huwag kayong mag-alala. Ipinakita na sa akin ni City Engineer Andres kung paano tayo makapaglalagay ng malaking banyo para habang kayo nasa park, meron naman kayong magagamit. So, dahil yan sa request ninyo. May awa ang Diyos. Unti-unti, de-develop pa rin natin yan. Hindi tayo titigil. Hindi ko muna clear na natin, iiwanan na natin. Hindi. Babanguhin natin, palilinisin natin, magagawin natin mas maraming puno at halaman sa lugar na yan at sa buong Maynila. No? Maraming salamat kay NBI Director Dante Giran. Sila po ay nag-courtesy call dito. Papasalamat tayo sa mga tulong nila sa anti-criminality campaign sa lungsod ng Maynila. Tapos nakausap ko rin yung nalala nyo yung underpass, no? Yung underpass kasi mga netizen na nagsabi sa atin na may natanggal tayo doon na matagal ng bilihan ng libro. Na nakakamura ang mga estudyante and so on and so forth and all these things. Wag ko kayo mag-alala. Matapos namin yan linisin, bibigyan namin siya ng pagkakataon na ma-legitimize yung kanyang existence. At you can ask him, at pati ang nanay niya, pinayuhan na namin sila kung paano sila magiging legitimate businessmen. So, konting araw na lang yan. Dahil ang gusto ko po, ang pagtitinda sa kalye kailangan may dignidad. Hindi tayo como mahirap, pawardi-wardi na lang, hindi po. Gusto ko naghahanap buhay tayo na nakataas ang noon natin nang wala tayong inaargabyadong kapwa.
Then, thank you very much, Philippine Coast Guard, for visiting our place. Nag-go rin tayo ng oath-taking sa Manila Association of Private School Administrators. Courtesy call ng Angono Artists, o yung mga taga-Angono. Ano yan? Ano tayo? Tulungan nyo ako, pagandahin natin ang Maynila, mga Angono Artists. Please. At nagkaroon ng meeting yung ating panawagan last year sa mga nagkakating trip. Maraming salamat sa LTFRB, no? At tinugunan na nila ang ating panawagan na bigyan ng atensyon itong mga driver ng Baclaran, Divisoria, Cubao, Divisoria na nagkakating trip. At iba pang mga linya. Isusunod ko na kayo, Tayuman, Pretil. Ayaw nyo talagang umalis dyan sa Santo Niño, sa Espiritu Santo, sa gitna ng Avenida at Tayuman. Ayaw nyo makinig. Susunod, tatanggalin ko na kayo sa Maynila. So it's either manggulang kayo ng manggulang, mang-api kayo ng mang-api, mga abuso kayo ng mga abuso, or itigil nyo na lang. Dahil kung hindi lang pilang mawawala sa inyo. Yung hanap buhay nyo, aalisin ko. Dahil hindi maganda na naghahanap buhay kayo pero nakakapang-api kayo ng mga kapwa natin mahihirap. Hindi po pwede yun. Mali po yun. Kayo'y sinabihan na. Tayuman Pretil, Tayuman Pretil, sinasabihan na kayo. Talagang matigas ang ulo ninyo. Nire-report kayo ng mga netizen na ginagawa nyong terminal pa rin, yung tapat ng 7-Eleven, pagitan ng Espiritu Santo at 7-Eleven, along Tayuman. Kung nanonood kayo, mag-meeting-meeting na kayo. Kayo na isusunod namin. Ito po. Yung aming pinapile at reklamo sa LTFRB ay hiniring na po ng LTFRB para tanggalin ang kanila o para suspindihin ang kanilang prangkisa. Kaya kayo, Tayuman Pretil, magtino na po kayo. Ang tatanda nyo na. Ano ba naman kayo? Ako itong 44 anyos ninyo, parang anak nyo lang nagsasabi pa sa inyo. Tatandaan nyo na. Ang hirap nyo naman pagsabihan, hindi kayo madiplomasya. Talaga yatang hanggang sagad, hanggang buto ang katigasan ng ulo ninyo. Hindi ko maintindihan. Ba't di lang kayo mabante? Binigyan ko naman kayo ng espasyo. Doon sa may bandang BPI, doon sa may bandang DOH, sa pader, wala kayo na istorbo. Bakit ba gustong-gusto nyo sa gitna ng kalye nagte-terminal? Ano, feeling ninyo? Makapang-iisa kayo? O di, kung nakapang-iisa kayo, di naghahanap buhay kayo na wala kayong pinag-aiba sa mga magnanakaw sa gobyerno. Masasama sa gobyerno. Galit kayo sa mga masasamang ugali ng mga politiko sa gobyerno, pero sarili nyo hindi nyo makita sa salamin. Kailan kayo pagsasabihan? Kailan kayo titigil? Sa edad nyo niyan, napagsasabihan pa kayo ng gobyerno. Pag inuhuli kayo, iyakin naman kayo. Pag ini-impound kayo, iyak na naman kayo. Pero sa totoo, ang tigas naman talaga ng ulo ninyo. Kung makapamerwisyo kayo ng mga pedestrian, matanda, bata, wala kayong pakialam. Pero pag hinuhuli kayo, may pakialam kayo. Tayuman, jeepney drivers, Tayuman Pretil. Huwag niyong hintayin na ako pa pumunta dyan. Sabi ng mga pangangatwira ng mga jeepney operators, doon sa Baclaran, Divisoria, ang nagka-cutting trip daw, driver, hindi operator. Pero obligasyon mo bilang operator na kumuha ng matinong driver. Ayun ang sagot doon. Kaya aalisin yung prangkisa para walang problema. Because kayo mismo, ikaw na operator at driver, mukhang hindi kayo nagkukusang sumunod sa mga alituntunin pinatutupad sa batas traffic. Kaya hindi nyo pwedeng sisihin ng driver lang. Obligasyon ninyo na may-ari ng prangkisa.
na sumunod sa mga alituntuning ipinatutupad ng Estado at ng pamahalang lokal. Makisuyo lang po sa inyo. Hindi ko kayo papayagan na mag-cutting trip at peperwisyuhin ninyo yung mga senior citizen namin maglalakad ng malayo. Ha? Sabi ko nga tanong ko nga sa inyo, simple lang may nanay din naman kayo, may tatay din naman kayo. Kung ako driver, cutting trip ko, nanay, tatay nyo, ang binayad, etneb, o ang biyahe po, sam. Ano kaya mararamdaman nyo? Sabi nyo sa akin, masakit po. Naapi yung nanay ko, naapi yung tatay ko. O yun naman pala masakit ba't yung ginagawa? Sumbong ng ilang jeepney drivers. Karamihan sa mga nagka-cutting trip sa Divisoria ay pulis ang operator. Nagsumbong yung driver, kasalanan ng operator. Nagsumbong yung operator, kasalanan ng driver. So, sino may kasalanan? Gobyerno? Pasahero? Sila ba dapat ang magdusa? Ang mamamayan ba dapat magdusa? Binigyan kayo ng pagkakataon ng Estado na makapaghanap buhay. Pribilehiyong pinagkaloob sa inyo. Bagay na dapat yung ingatan. At ang Estado ay mananatili at ang syudad ng Maynila, pamahalang lungsod ng Maynila ay mananatiling gising upang pangalagaan ang karapatan ng mga pasahero ninyo. Sana po. Sana lang. Pagkayari, tayo naman, sumunod, niraid po natin yung isang mall. Tingnan ninyo, kayo po lumagay sa katayuan natin bilang pamahalaan. Saan kayo nakakita? Ang lisensya o permit na binigay ng mayor, mga nagdaang panahon lang. Ito lang mga nagdaang panahon. Amusement center. O saan kayo nakakita ang amusement center? Fruit game. Dollar game. Hinulog piso, lumabas piso. O anong tawag ko dyan? Sugal. Ay dalawang bagay po sugal. Isa pong ipinagbabawal at isang pinapayagan. Ang pinapayagan, yung may mga lisensya ng PCSO. Yung may mga lisensya ng PAGCOR. In the absence of those, you will fall under 1602. RA 1602. Or yung illegal gambling. PD 1602. Tama. Galing Julius I stand corrected. PD 1602. Illegal gambling. Kasi hindi naman tama na pinalalabas yung amusement tapos piso sa piso ang laban. Mali po yan. Ang amusement, naghulog ng token, may lalabas na ticket pag nanalo. At yung ticket, bibilangin. Merong corresponding points. At ang produkto, katulad ng manika o laruan o RC, remote control, may points. O yun, doon mo ipapalit. Yun ang tawag doon, amusement. But anyway, nasara na po yun. Maraming salamat kay Major Ibay, ng head ng Special Mayor's Reaction Team or SMART, at kay General Danao, base sa kanyang direktiba at sa ating judge na nagbigay ng search warrant. Maraming salamat sa inyo sa pakikisa ninyo. Okay, ngayon mabalik naman tayo sa panibagong benepisyo na maaaring matanggap ng ating mga mamamayan sa lungsod ng Maynila sa darating na Enero. Kumukulo ba? May daga. Ang laking daga, no? Kasi bigat ko yata yun. Kawawa, pati City Hall, bulok. Anyway, panibagong benepisyo sa ating mga mamamayan sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat kay Vice Mayor Hani Lacuna, kay Kusyal Princess Abante, kay Majority Floor Leader Joel Chua, at lahat ng konsehal ng lungsod ng Maynila sa mabilis na pag-aaproba ng ating 1,000 pesos allowance sa lahat ng estudyante ng PLM at UDM. May awa ang Diyos sa tulong ninyo. Come January, ay i-implement na po natin ito. Totoo, libre ang pag-aaral sa PLM. Totoo,
libre ang pag-aaral sa UDM. Pero bilang mahirap na estudyante, marami rin pagsubok ang estudyante sa buhay nila araw-araw. So, inisip po namin, katulad ng naipangako ko na sa inyo dati, ang panahon ng kampanya, this is our commitment, na makatulong man lamang kami sa tustusin ng inyong mga magulang sa pang-araw-araw inyong pangangailangan bilang isang estudyante. May awa ang Diyos. Ayan niyo po't pagbubutihan ko na mapaglaanan ito ng pondo kasi mahalaga po yung batas. Kahit po tayo may pera, kung walang batas, wala po tayong magagawa. Kaya ipinagpauna ko na habang ako'y gumagawa ng kaparaanan upang mapagbuti muli ang pagkakabangkarote ng siyudad ng Maynila na come 2020 ay maisayos natin ng tama ang ating minamahal na lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa ating mga bisitang banyaga from Nanjing City, China. Nagbisita sa atin. Ay, meron pa pala, tax amnesty. Maraming salamat ulit. O, ano pong epekto ng tax amnesty, no? Para po sa kaalaman nyo, batas na po ngayon. Napirmahan na rin po natin. Ano po yung tax amnesty? O, itong buong taon na ito, hanggang December 31, lahat ng mga nangabaon sa utang, sa amilyar, kasi dahil inirereklamo nyo sa akin ay mataas ang amilyar ng Maynila na ginawa noong nakaraang administrasyon. Yung ating pong pagpababa ng amilyar ay siguro sa darating na araw na lang. Although ang pangako ko sa inyo September. Pero may awa ang Diyos, magaling naman si Vice Mayor Hani Lacuna at mga konsyal, lalo na si Majority Floor Leader Joel Chua, na talagang I'm giving them task and directive to focus on approving this real property tax reduction. But be that as it may, yung ating tax amnesty, ibig sabihin anong epekto nito? Lahat na may pagkakautang sa amilyar o magsipagbayad na po kayo, hindi nyo na po babayaran ang mga penalty, surcharges, and interest. Ibig sabihin, kung halimbawa ang utang mo 10,000 at ito'y sa mahabang panahon naging 100,000, ang babayaran mo na lamang po 10,000. Yung 90,000, hindi mo na po babayaran. Yan po yung ipinasa nating tax amnesty noong isang araw din. Ayan. Para po yan sa inyo mga kababayan. At yan ay commitment din namin sa inyo. So far, sa awa ng Diyos, may mukhang natutugunan naman natin yung ating mga commitment sa inyo. So, ngayon, nalungkot ako dahil may isang MTPB traffic enforcer na sinuntok, pinitsaraan ng isang banyagang Chino na nanghiram ng tapang sa alak. Maraming salamat kay Colonel Alinio ng Station 11 dahil inapprehend at bumunot pa ng baril. Siya na po ngayon ay isang akusado sa pang-aabuso or even to the point the usurpation of authority was charged against him because of using the word, police ako. Yung pala hindi. Siya po ay Police Makati. Police Makatingin lang. Yan o. Hindi ho siya police. Bago ako tatawa kayo niya. Police Makati. Police Makatingin lang pala. May bago rin kayo Ayan o. Nasa Oblo na. Piyansa siya ngayon. Tapos nag-order din po tayo, ginanap ang ating Manila Anti-Drug Abuse Council, yung ating kampanya sa laban sa droga. Maraming salamat sa ating MPD. Dati raw, ito po hindi ko po data hindi ko po data. Dati raw ang Maynila, mga 17 hanggang 15 ang nakiklear na barangay. Clear from drugs na barangay sa mga nagdaang panahon. Ngayon po, sa loob lamang ng 30 araw, 31 days, kahapon, 30 barangay agad ang na-clear ng drugs. But I'm still not happy because that is only, in total of 89 barangays are cleared out of 896. That's only 10% of our barangay ang clear sa drugs. So there is 800 to go. That's why we've tasked the Drug Council to go after to these
drug dealers and to take care of drug user, to be rehabilitated, to be cured, to be taken care of. At the same time, having this order, I reminded each and everyone, the enforcement unit, to keep on, yung level of tolerance ay itaas, to respect human rights on sa side ng suspect or mga person in interest. At the same time also, sabi ko rin sa mga pulis, meron din kayong human rights. Kasi ayaw ko talaga ng mga nangyayaring hindi ka nice. Okay, sabi ko sa mga pulis, keep safe. Sabi ko sa PDEA, keep safe. Pero pag nalagay kayo sa alanganin, kaya nyo naman ipagtanggol ang inyong sarili. Dapat kayo maging ligtas din. Sapagkat naniniwala ko, kung may pamilya mga suspect, may mga pamilya rin ng mga pulis na enforcement unit na nag-aantay sa kanila. So, human rights are being protected on both sides. Pareho lang yan, may karapatan. May karapatan mabuhay at ipagtanggol ang kanilang sarili. Pero mas maingat at mas maigpit ang pagtingin natin sa ating enforcement unit sa pagpapatupad ng batas with regard to human rights. Maliwanag naman so far. So, may awa ang Diyos. Sana someday maging maayos ang ating lungsod patungkol sa usaping droga. Now, may update po tayo. Through an executive order, in-implement ko po yung isang ordinansa kung saan, kasi po marami ako natatanggap na liham at messages from our netizen, especially sa mga magulang ng estudyante na yung mga anak nila napapabalitang umiinom malapit sa eskwelahan dahil may nagtitinda ng alak. Ipinatupad lang ho natin yung isang ordinansa through executive order at binigyan natin ng direktiba si Director Levy Pacundo at saka si Attorney Paul ng License Division na kansilahin ang lahat ng lisensya ng pagtitinda ng alak sa mga malalapit sa eskwelahan, about 200 meters, linear meters. Kaya nagsubok ako kung ito ba'y ipinatutupad. Kagabi pumunta tayo sa isang eskwelahan malapit sa Top Avenue. Ayun, marami tayo natagpo ang estudyanteng umiinom na naman dahil yung mga bars nagtitinda ng alak. O sila pinagsabihan. Ayan nyo, tingnan nyo po kayo po ang humusga. Pwede ko naman po ipasara talagang totally. Pero po sila pinagsabihan dahil marami sa kanila ang sinabi, hindi raw nila alam na bawal sila doon. Pag titingnan mo, maaaring palusot. Pero sa tingin ko, kami na pamahalaang lungsod ng Maynila may pagkukulang. In the first place, bago ka binigyan ng permit, dapat dumaan ka muna sa zoning. At ang zoning magsasabi sa iyo, alin lang ang allowed na pwede mong mga itinda o itayo. Pero nabigyan pa rin. Kaya tingin ko may pagkukulang ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa mga nagdaang panahon. So, last night, I asked them in a very cordial manner na sila'y sumunod, pwede pa rin sila maghanap buhay, may visa pa rin ang kanilang permit, pero wini-withdraw na namin ang kanilang lisensya sa pagtitinda ng alak o nakalalasing na inumin dahil nag-aalala na po ang inyong mga magulang. Mahirap maging magulang. Totoo lamang. Lalo na kung ang anak mo nagbo-boarding house. Siyempre, hindi mo alam, araw-araw. Kung yun yung kasama mo, hindi mo mabantayan ng 24 hours Yung pa kaya malayo sa iyo. Kaya kami naman sa pamahalaang lungsod ay tinutugunan lang namin ang hinaing ng mga magulang ng mga batang ito na nag-aaral sa mga kani-kaniyang paralan dito sa lungsod ng Maynila. Kaya kayo mga business establishment, huwag nyo nang hintayin na tuluyang masara ang inyong mga establishment. Sayang naman, we don't want that. Kanina po, sumunod, at 8:26 a.m.,
tumaas po ng yellow warning ang NCR, sabi ng Pag-asa DOST. At 8:40, kauna-unahan muli ang lungsod ng Maynila sa buong Kalakhang Maynila o sa buong Metro Manila ang nag-announce na wala ng pasok hanggang maghapon. Now, marami nagtatanong, ako kasi gusto ko maaga. Bakit hindi katulad nung nakaraang linggo? Inagahan ko talaga. Bakit yun maaga? Bakit ngayon alas 8? Sapagkat tayo po ay nagdideklara hindi dahil sa kapritsyo lang natin o dahil sa personal ko lang na pagtingin. Kailangan tayo nagdideklara ng class suspension dahil tayo may basihan. May basihan tayo. Hindi pa pwedeng wala. Ngayon, kaya naman noong itinaas na ng Pag-asa yung level ng warning, immediately, hindi mo naman namin binubuhat ang aming bangko. Kami nga po ang kauna-unahan na nagdeklara ng walang pasok. Let me show you. There's a post by some netizen. Thank you. Na-appreciate nyo kami. Tingnan po ninyo. Ayan. Ito po yung post. Pag makikita nyo, ayan po, Maynila ang una. At 8:45. Ayan, tapos sumunod naman, at 9:10, ayan na po. Marami na po sumunod. Hindi mo naman namin binubuhat ang bangko namin. Ano lang po yan? Facts lang. Stating facts. Kasi, maring tanghali na, nakapasok na kami. Hindi po, wala po kaming intensyon na kayo'y malagay sa alangan. In fact, it's the other way around. Kita ninyo ako, kahit na pag yung eskwelahan hindi sumunod sa pagdedeklara ng class suspension, nagagalit tayo at pinananagot natin. No? Pero pag wala po tayong enough data, mga bata, no? Tulog-tulog muna pag may time, review. Steady lang sa Gedli. Log to naman paminsan-minsan. Ayan. Ayan. May bago tayo. Ito yung mga flooded area. Pero Chief of Staff, ito ba as of now? Kanina ito. Kanina. Kasi sabi sa akin, ito po. Pasubside na raw po itong mga to. Pasasalamat lang natin sa MTPB. Papasalamat. Mga MTPB natin to. Post ng mga netizen. Wow. Salamat naman sa inyo, na-appreciate nyo yung mga MTPB namin. Isa ito sa mga kinamumuhiyang ahensya ng gobyerno ng Maynila. Salamat. Meron lang akong gustong talakayin. May Chief, sabihan mo na yung MTPB natin. May napapansin yung ating mga netizen kasi mapapansin nyo talaga nagtiis yung ating mga traffic enforcer. Wala daw silang boots sa kakapote. Ayan ang sinabi ng mga netizen kanina habang nandoon ako sa isang meeting, nakita ko yung mga comment nyo. Tutugunan po namin yung pangangailangan ninyo. Pero kasi yan, hindi po yan madali. Ako gusto ko bumili kagad ng kapote. Ako gusto ko bumili kagad ng bota. Pero sa proseso ng gobyerno, in matter of acquisition or acquiring this type of supplies, medyo sabi nga 48 years. Sad to say, but ayan nyo, gagawa namin ng paraan. Pero payong ko itong gamit ng isa. Ang mga pinamigay kong payong. Pero bilib naman ako. Tingnan nyo naman mga MTPB namin. Kahit naulan na. Pero tama kayo, tama kayo. Kailangan may kapote sila, kailangan may boot sila. Hindi sila sa leptospirosis. No? So, maraming salamat sa inyong mga commentaries about our MTPB at sa mga pinost ninyo na na-appreciate nyo yung mga MTPB. Opo, makadadagdag po sa amin yan. Yung mga pasasalamat nyo at appreciation nyo na kami magbuti at magpatuloy na magbuti. So, anyway, so yan po. So sa class suspension, basta antabayanan nyo lang. Tayo, halos hindi tayo matutulog. Basta may enough data coming from DOST at Pag-asa. Ito po ang policy, sinabi ko rin kanina sa school board meeting.
Ang policy is, mauna muna ang kaligtasan ng tao. Ang pag-aaral pwede maghintay pero ang buhay hindi. Yan po, yun ang sinabi kong pulisiya. So I think naintindihan naman nila. So sa mga nanay, mga tatay na nag-aalala, no? Na nag-aalala kayo sa kaligtasan ng inyong anak. Kami din po, nag-aalala din po kami. Wag ko kayo masyadong mawawala ng pag-asa dahil ang Maynila po talaga ay hindi naman po titigil, no, ng pagsasaayos. So, good news. Teka, ba meron? Wow! Tingnan ninyo, ipapakita ko sa inyo. At pinasasabi nila, mukhang nandiyan dyan eh. Alam ko, may nagpadala ng saging. Kanina. Andito pala si Vice Mayor Hani Lacuna. Hi, andyan po sa likod. Si Vice Mayor Hani Lacuna. Thank you sa mga nagpadala ng pagkain, vitamins and fruits at gatas. Thank you sa inyo. Thank you sa inyo. Marami raw nagpadala sa akin dito ngayon. Thank you. Sa mga nagpadala, hindi ko po kayo kilala. Hindi ko pa po kayo nakikita. So gusto ko lang ayan, ma-appreciate nyo. Pinababasa ko sa akin. Ba't ko pa babasahin? Ayan na lang. Thank you sa inyo lahat. So, anyway, maraming salamat sa pagmamalasakit nyo sa akin. Good news! Again, kung yung mga pangarap kong allowance ng PWD, solo parents, senior citizen, K-12 students, lahat yun, mga magaganap sa Enero. Good news. Ito naman, magaganap sa Oktubre. They call it the fourth quarter because we're going to utilize the third quarter funds. Nakakita kami ng pondo. Bagay, para-paraan lang talaga, no? Through the effort of Vice Mayor Hani Lacuna, Director Red Pogoso ng MDSWD, Director Budget Officer Attorney Grace Chua, and Chairman of the Committee on Education, Councilor Attorney Princess. Nagtulong-tulong mo sila na maghanap ng pondo sa school board. Ito po ang good news. Sa lahat ng aming daycare teachers na kumukuha lang ng allowance sa City of Manila na 7,000, by October, November, December, dumating na ang Pasko nyo. Magiging 9,000 pesos na po ang inyong makukuhang allowance. Nadagdagan na po kayo ng 2,000 piso na pandagdag sa inyong lahat bilang allowance. Matagal nyo nang pinapangarap yan. Tayo ngayon? August 2 pa lang. Isang buwan pa lang tayo halos, no? Oy, happy mansary. Para mag-shoota lang. Happy mansary sa inyong lahat. Nakakaisang buwan na tayo. Pero parang but anyway, hindi lang yun. Some good news naman sa mga nanay na may pinag-aaral sa mga daycare. Nakakuha rin tayo ng 2 million pesos. So 12 million ang total sa school board para makapamili ng may wagang black box. Para si Joey Ribate lang. Doon sa palabas ni Manong Ted Pailon. Di ba? May pinaparapol silang TV Plus. Para makabili tayo ng TV at makabili tayo ng black box o may wagang box o yung TV Plus as part of the teaching instrument or tools for our daycare center. So, maraming salamat sa ating superintendent, sa school board, sa mga assistant superintendent natin, members ng school board. Maraming salamat sa inyo kanina, Maraming salamat at naipasa ninyo, magkakarap tayo kanina sa meeting, yung 12 million pesos para sa Early Child Care and Development
at allowance ng ating mga daycare teachers. Sa mga daycare teachers, ha? Kasi pagka gusto, maraming paraan. Tutuwa lang ako, no? Very active si Vice Mayor at mga konsyal at mga members ng board. So anyway, tayo halos patapos na. Gusto ko lang magpasalamat sa ating mga kawani ng DPS, kawani ng City Engineering, salamat sa MTPB, at sa MDRR mo, at yung mga empleyado natin, at yung ating tatlong centenarian. Nabisita ko sila kagabi. Yung ating tatlong centenarian. Pasensya na kayo sa pamilya ng mga binisita kong centenarian kagabi. Ginabi na ako. Kasi minabuti namin na kayo'y bisitahin na lamang at ihatid sa inyo yung 100,000 piso na tulong ng syudad ng Maynila sa inyong mga centenarian. Dahil ako, napag-isip-isip ko, siyempre, 100 years old, very fragile na yung situation nyo. Ayoko yung parang style ng politiko para dalhin pa kayo rito, para ibigay. Meron naman ibang paraan na makamtan ninyo yung ganitong klaseng porbetyo galing sa lungsod ng Maynila. Hindi po galing sa akin yung pera na yan. Pera po yan ng taong bayan, pera yan ng syudad. Masaya lang ako na tagapagdala ninyo bilang postman sa inyong mga. Pero more than anything else, nakita ko yung mga ngiti, kasiyahan. Maaring hindi tayo nagkakaintindihan, maaring hindi nyo ako masyado naririnig. Pero naramdaman ko po yung kaligayahang idinulot sa inyo ng syudad ng Manila. Kaya ako rin natutuwa. So sa mga pamilyang napuyat kagabi, pasensya na kayo. At hanggang sa susunod. So yan, halos yung buong linggo ng ating marami pang linggo. At ngayon ay napaka maulan na Biyernes. Huwag kayo masyadong dadaan sa Quezon Boulevard. Biyernes, umuulan, Simba ng Quiapo, medyo iwasan nyo yan, lugar na yan. At sana bumuti na ang panahon. No? At so hopefully, maging maayos uli ang ating weekend, Sabado-Linggo. Nananawagan ako sa ating mga hospital director. Okay. Ang dami kong naririnig or messages na inirereklamo yung mga ospital. Ako papaalala lang sa mga hospital directors, chief clinic, assistant director, supervisors, at sa mga doktor na rin. Makisuyo naman. Frontline kayo ng gobyerno in delivering services, in this case, health services. Kung hindi na kayo masaya sa trabaho ninyo dahil kayo'y masungit na kinakaharap yung mga may sakit, kaya kayo nagsusungit dahil pagod na kayo, kaya kayo nagsusungit dahil hindi na kayo masaya sa ginagawa nyo, pwede naman kayo magpaalam. Alam nyo, mahirap maging mahirap. Lalo na kung may sakit ka na ang tanging puhunan mo lamang ay yung lakas ng pangangatawan para maghanap buhay at bigla ka mahihirati sa ospital. Talagang kailangan natin ng bilang mga kawani ng pamahalaan ng mahabang pasensya. Totoo, nakakapagod. Ako, Diyos ko, nakakapagod. Walang reklamuhan, facts lang tayo. Pero pinasok natin to. This is public service. Ano ba naman yung konting ngiti? Biri mo, wala ka na nga maibigay na gamot, sungit pa na ibibigay natin. Pamisa-misan, kung wala tayong maibigay na gamot, pwede namang kispirin.
Yakapsul. Eh kaysa binibigay ninyo, tugmolo dun, pag masakit ang ulo. Tugmolo mo dun. Puro sungit. Ayun ang inireklamo sa atin ng ating mga kababayan. Yung ating mga ugali ng pakikitungo sa ating mga pasyente. Eh sana naman may bayad bang umiti? Wala naman, di ba? You really have to be sensitive. Kailangan maging sensitibo tayo sa katatayuan ng ating mga mahihirap na kababayan. Dahil yan mayaman, hindi yan tatakbo sa ospital natin. Tatakbo yan sa St. Luke's, tatakbo yan sa Makati Med, tatakbo yan dyan sa MCM, o Manila Doctor, sa mga pribadong ospital tatakbo yan. Kaya yan dyan tumakbo dahil mahirap yan, wala yan pera at walang kakayanan na paggamutin ng sarili nila o gamutin ang sarili nila. Kaya tayo mga nasa public health services, pinakikiusapan ko kayo, makisuyo naman, makisuyo lang. Konting ngiti lang. Di naman nakakapagod ngumiti. O ngayon, ang katunayan, ito, para sa kaalaman nyo, hindi na isama sa report. Hindi na isama sa report to eh. Teka, para doon sa mga yung mga sa akin, nag-message na walang gamot. Kinakapos, it's either walang gamot o kinakapos. Para sa kaalaman ninyo. Ayan. Nirekomenda na po. Ayan hindi naman pwede pa sinungalingan to eh. Nirekomenda na po ni Dr. Pangan, Direktor ng MHD, at ni Vice Mayor Hani Lacuna. Ayan po, yung sinulat natin kagabi. Ito po yung mga pirma namin, ang mga direktor ng ospital. Ayan po, ito po tayo. Ito po naglabas po tayo ng pera. Bagay, tingnan nyo na lang sa Facebook ko, no? Para sa Manila Health Department, 1,500,000. Para sa Ospital ng Maynila, 2 million pesos. Sa Gat Andres, 1.5 million pesos. Santa Ana Hospital, 1 million pesos. Justice Josebad Santos General Hospital, 1.5 million pesos. Hospital ng Tondo, 1 million pesos. Hospital ng Sampaloc, 1 million pesos. Total po, 9.5 million pesos na pera sa lapi ninyo, pera ng taong bayan, upang ipambili ng karagdagang gamot at supplies sa lahat ng ospital natin. Yan po. Base sa kahilingan ninyo sa mga message nyo sa akin. So sa ating mga direktor, may karagdagan na kayong supplies, hope magamit ninyo sa pangangailangan ng ating mga mahihirap na kababayan. So, yun po. Sino yan? Kayo po. Di ba si Manuel Quezon yan? Pang-etnib to, Itza. Okay to. Ang gumawa, sino si T? Hi T. Yung nga pala, may nagbigay din sa akin ng kasi di ba malinis na tong park na to? May nagbigay din sa akin ng Malabango na painting. Isang bata. Anong pangalan nun? Ralph Rivera, Pangilinan. Ralph Rivera, Pangilinan. Maraming salamat sa iyo. At kay Mr. T. Ayan. Kita nyo? Maliwanag ba? Pogi nito. Sino to? Pakilala nyo nga ako, Toits. Pogi, no? Pang-picture. Kala ko sa'yo. Thank you, Mr. T. Sa'yo ba to? Halika rito. Halika. Okay. Sama ka dito, Toits. May girlfriend ka na ba? Asawa po. Asawa? Naku, delikado. Sisikat to. Ito si T. Thank you, Thank you. Ayan, sa kanya. Okay? Sige, ingat ka. Thank you. Thank you, I will pakilagay doon sa sa lamesa ko doon. So, muli, maraming salamat sa appreciation nyo, mga nagpadala ng vitamins, donations, and so on and so forth. Hanggang sa muli, next Friday, and I hope over the weekend, maging ligtas kayo lahat. Maging maayos, panatag, malusog.
At sa awa ng Diyos, idinadalangin namin na sana ang mga nahihirapan pagkalooban ng Diyos ng kagaangan. Ang may mga sakit, pagalingin ng Diyos. Mga may pinagdadaanan, sana malagpasan niyo po ang lahat ng yan. Pagka ganun pa man, wag na wag kayo susuko. At lalo na yung mga bata diyan sa PGH. Yung cancer ward sa mga bata diyan sa PGH. Kamusta kayo diyan? I will see you soon. I will see you again soon. Sana panalangin din natin na magkaroon ng kapayapaan sa mundo, maging maayos ang mundo. At panalangin na rin natin ang ating lungsod ng Maynila kung saan tayo napapabilang. Kaya sa inyo po, tulad ng sinasabi ko dati at lagi, walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Kaya po, sana po, buong kababaang loob, kayo mga manonood at makakapanood, tulungan nyo na po ako. Hindi ko po kakayanin mag-isa ito. Kailangan ko po ng tulong ng bawat isa. Uli, ito ang inyong lingkod, inyong alkalde, Isko Moreno, dito sa lungsod ng Maynila. At naway pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Manila, God first. Bye. See you next week.